ang Multirole Fighter Acquisition Project ng Philippine Air Force meron ng mas malaking budget. Isang magandang balita nga po ito mga idol upang mas maraming units ang mabili ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Si Defense Secretary Gibo Teodoro ay kinumpirma na ang revised procurement plan para sa Horizon 3 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay pinadala na kay Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan nang i-approve. Kinumpirma nga rin po dito mga idol na ang Horizon 3 ay magiging 10-year phase na at hindi na 5 taon. Nangangahulugan lamang mga idol na mas kinonsidera na ngayon ang mas realistic na nakabase sa total value at ability ng Philippine government na mag-provide ng pondo. Sa defense budget nga po ng fiscal year 2024 ay sinasabi dito na 285 billion pesos o nasa 5.15 billion US dollars ang dineklara ng ating bansa. At dito nga po, ang AFP Modernization Program ay makakatanggap ng at least 100 billion hanggang 115 billion pesos. Mas malaki nga po ang inangat dito mga idol mula sa 25 hanggang 30 billion pesos na ina-allocate kada taon nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito nga po ang magbuboost at mag-aalaw sa DND at AFP na hindi lang magbayad ng mga MYOA installment payments para sa mga proyektong nagsimula na ilang taon na nakalilipas, kundi para na rin sa mga bagong pondo sa mga bagong proyekto ng ating bansa. Ayon nga po sa mga sources mga idol, kaya't hindi pa na-finalize ang Multirole Fighter Acquisition Project ay dahil hindi pa naaprobahan ang pondo para sa Horizon 3. Ang initial funding nga po mga idol ay naka-schedule na ilabas sa taong 2024 pa. Ayon nga po sa DND at AFP ay maraming malalaking proyekto ang naka-line up sa pagsisimula ng Horizon 3 phase ng AFP modernization. Isa na nga po dito mga idol ang Multirole Fighter Acquisition Project at ang planong pag-procure sa mga used na F-16 ng Estados Unidos. Idagdag pa nga po natin dyan mga idol ang mga additional na surface warships na gagamitin ng Philippine Navy. Sa Multirole Fighter Acquisition Project mga idol ay nangunguna pa rin ang Saab JAS 39 Gripen ng Sweden. Ito nga po isang light single engine supersonic multirole fighter aircraft na minamanufacture ng Swedish Aerospace and Defense Company na Saab. Ang Gripen nga po mga idol ay may delta wing at canard configuration na may relax stability design at fly-by-wire flight controls. Ang aeroplano nga pong ito ay unang lumipad noong December 9, 1988 at nintroduce naman noong June 9, 1996. Sinimulan nga po itong i-produce noong 1987 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 300 units ang mga nagawang ganito. Ang mga current military operators nga po ng JAS 39 Gripen ay ang Brazil, Czech Republic, Hungary, South Africa, Sweden, Thailand at United Kingdom. Ang aeroplano nga pong ito mga idol ay pinapalipad ng isa o dalawang crew. May haba nga po itong 14.9 meters hanggang 15.6 meters, wingspan na 8.4 meters at height na 4.5 meters. Ang power plant nga po nito ay isang Volvo RM12 afterburning turbofan engine. Ito nga po ay may maximum speed na Mach 2, may combat range na 800 kilometers, ferry range na 3,200 kilometers at service ceiling na 50,000 feet. Para naman sa armament mga idol ay meron nga po itong isang 27mm Mauser BK-27 revolver cannon na may 120 rounds. At meron ganit po itong total na 8 hardpoints na pwedeng lagyan ng mga missiles, bomba at iba pa. Ilang halimbawa na nga po dyan ang M9 Sidewinder, AGM-65 Maverick na mga missiles, GBU-12 Paveway laser guided bombs at Mark 82 bombs. Para naman sa avionics ay gumagamit nga po ito ng pulse Doppler radar at combat helmet mounted display. Mga idol, palapit na nga po tayo ng palapit sa pagbili ng mga bago, moderno at malalakas na mga multirole fighter aircrafts. Ito nga po ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng eroplano. At dahil nga po sa karagdagang pondo ng AFP Modernization Program ay siguradong mas dadami ang mga units na ating mabibili. Mas mapapadali nga rin po ang proseso mga idol at siguradong mas bibilis ang delivery ng mga eroplanong ito. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood.
Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!